Magandang gabi, mga kalagay! Matagal tayong hindi nakapag-podcast pero nandito tayo ngayon sa ating programang Kamusta ang lagay mo, kalagay? Kalagay. Halatang absent dahil kapatid ka rin ang nasasabi niya. Okay, Absent ito, nga, mahaba na nga ang buhok ko eh. we are back with a vengeance, mga kalagay. Ito po ang inyong lingkod, si Doc MP June. At of course, kasama ko ang aking mga co-host. Walang iba, kundi doon sa aking pinakakanan, ang isang magaling na manager, isang mabuting ama, isang mapagmahal na asawa, at of course, isang well-known host ng bagong programang Ayaw Cool Bata Pako. Ayaw, Si paboritong uncle ng bayan, si Uncle George. Right, Uncle George. Okay. Magandang gabi at magandang umaga sa Pilipinas, mga kapatid. Ha? At kalagay. At kalagay. Oh, baka gusto mong introduce itong Ako isa. ay nagagalak na nandito na naman kami Oh. sa programang ito. Matagal-tagal kaming hindi nawala. Pero bago namin i-discuss yung mga pangyayari sa ilang weeks na nakaraan, papakilala muna natin itong ating isang co-host na matagal ding nawala sa sirkulasyon. Nawala. Mga 45 years na nawala. 45 years na noon. Ano pa to? Bata pa. Ngayon, medyo may edad na. Aha. Middle age na isang ano to, tinatawag natin sa Bisaya, banggiitang. Nilalang. Banggiitang ni siya nga nurse. Banggiitan. Oh, banggiitan nga nurse ni. May ni mo putulog tuhod. Ayay. May mo tuli. May mo paanak. Aha. Oh, kung walang iba. Kung hindi si wag po Kuya. Kuya Jover. Wag po, Kuya Jover. Ayan. Oh. Ano bang nangyari sa inyo kalagay? Kumusta naman? Bigyan natin ng konting Konteksto. konting konteksto itong ating mga fans, mga nanonood kasi matagal silang naghintay. Inaasam-asam ang ating programa. Pero hindi tayo nagpasabi kung saan tayo nagpunta. Ako, ang alam ko. Okay. Alam ko si kapatid na Jover. Aha. Matagal na wala yan dahil tinututukan niya parati ang mga tournament ng anak niya. Ayan. Yan ay isang mabuting ama. Yan ang isang tungkulin ng isang magaling na ama Ayan. na talagang tinututukan ang lahat ng mga activities ng kanyang anak. Ha? Ayan. Hindi lang siya nagtututok, Aha. nagko-coach pa. Ayan, coach pa. Coach. Oh, Kung baga, isa siyang playing coach. playing coach. Oh. Diba? Playing coach. Nagko-coach sa umaga, nagpi-play kasama ang asawa niya sa gabi. Ayan. Ayan. Playing coach. Coach and play. Coach and Coach and play. play. Ayan. Ayan. Ito. Totoo ba? Tama ba yung mga... Tama ba yung mga ano namin? Pinagsasabi namin dito. Yun nga, naglalaro yung mga bata. So yun, pinapakain, pinapalaro para maging malusog. Yan. Tsaka, Malusog at paano pag yung damit nila narumihan? Anong gagawin doon? labahan ng tide. Naglalaba. Labahan sa tide. Naglalaba. Nilalaban. Labahan sa tide. Ikaw, kalagay na George. Ano nangyari? Balita ko nagbakasyon kayo. Nagbakasyon kami pero ako, sa kasagsagan ng Typhoon Beryl, Aha. sa bahay lang ako. Ang may bahay ko ay wala sa bahay. Nasaan? Pumunta ng Pilipinas. Aha. At pagdating ng Pilipinas, pumunta na naman ng Philadelphia. Pumunta ng New York. Ang sarap. Ay ng Washington. Ako ngayon, Ikaw? sa bahay, naglalaba. Nagbubunot. Napakabait na asawa. Napakabait na asawa. Ang bait. Napakabait na asawa. Namimilo ng mga pinansa. Ay, okay, mga kalagay na nanonood kayo dyan, tutok lang kayo dito sa aming programa dahil sasagutin namin ang inyong mga katanungan tungkol sa pinansyal, spiritual, physical, emotional, at kwentong pag-ibig. At pa-shoutout muna. Kay, Sa aking godson yan. Si Sa aking, ano bang godson sa Tagalog? ano? Inaanak. Yung inaanak. Inaanak. Si Bench
Ken Go na nasa Dubai na ngayon. May-ari ba yan ng bench? Hindi. Hindi. Pero meron siyang bench sa bahay nila. May bench siya. May bench sa bahay. Nagbe-bench press sa bench. Tsaka may pinapa-shoutout si kapatid na Hans. Si Joaquin daw. Yeah. Joaquin. Yeah, yung kaibigan niya. Yan. Yung Joaquin. ano na, naglalaro ng 14 and under bukas. This weekend. Nabalitaan ko na yung tatay ni Joaquin, gwapong-gwapo. Anak ko. Ayun. Poging-pogi. Poging-pogi ang tatay ni Poging-pogi. Joaquin. Ayan. Pero buti na lang nagmana si Joaquin sa nanay niya. Sa nanay niya. Nanay niya ang maganda. Simulan natin kalagay, of course, ang ating programa sa isang bersikulo sa Biblia. Okay. Sino ba? Basa. Basa. Okay. Deuteronomy 20 verse 4. Yan. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Ayan. Period. 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 Napakaganda. Okay, alam mo kalagay, last week kalagay, na bigyan kami ng pagkakataon ng aking asawa na sumali again sa pangalawang pagkakataon sa isang patimpalak sa NABA, sa Oo nga. North American Badminton Association. Aba, kwento mo, Okay. kwento mo, kapatid. Alam mo, hindi masaklap, hindi naman masaklap, pero nagkaroon kami ng, nasiyahan naman kami. Balita ko na nanalo ka pero na-injured ka. Hindi kami nanalo ngayong taon na to. Ay, Last year nanalo kami. Pero gusto ko i-shout out ang aking mga kasama sa grupo. Okay, kalagay. Of course, isa shout out ko si Princess Odette. Princess O. Of course, Princess si J-Lo, ang may-ari ng J-Lo Kitchen. At saka si Ellie sa grupo ko sa group division. And of course, ang aking partner na walang kakupas-kupas, walang kadaladalang si Jan Alcanzo. Ayan. Hindi namin nadala ang tropeyo, hindi natin nadala ang tropeyo dyan. Pero baka sa susunod na naman. Sige Na lang. pagbibigyan tayong pagkakataon pag hindi pa tayo retired. Pero marami namang memories. So okay lang. Maraming memories. Pero gusto ko i-shoutout kalagay ang MVP ng Sino? KLM. Nanalo siya ng singles championship. Walang iba kundi si Nino Balason. Nino Balason. Nino Balason. Kung Madalas nanonood na ka guest ninyo, yun. Madalas na guest natin. madalas na guest si Nino Balason. Si Nino Budol Balason. Nino Budol Balason. Congratulations, Nino. Okay. Mambubudol. Okay. Next. Babasahin natin kalagay ang isang kataganan naman sa bersikulo sa Biblia na naman. Okay. Philippians 4 verse 13. Para sa iyo to, Nino Balason. Sa iyong I pagka-champion. can do all things through Him who strengthens me. Ayan. Walang imposibleng bagay Walang kung imposible, hindi Nino. sa guidance ng Panginoon. Trivia Lahat mga- ay pwede. May pa-trivia ako mga kapatid. Sinong Mga kalagay. mga kalagay? Absent palagi, absent. Kapatid na kapatid. Kalagay. Okay naman ang aking lagay. Anyway, so sinong basketball player Aha. ang gustong ilagay sa sapatos nila ang verse na yan? Philippians 4:13. Aha. Hulaan ko. Pilipino? Si Robert Jaworski. Hindi. Sino? Sino? Amerikano. Amerikano. Okay. At yung tatay niya, basketball player din. Basketball Kaya player. yung isang kapatid niya, professional na basketball player. Okay. Kung sa Pilipino, Aha. may boxer na gustong ilagay yan sa sapatos niya. Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Ayan. Yes. Okay. Sino yung basketball player? Basketball player. Bigyan mo kami ng clue. Bigyan mo kami ng clue. Maputi ang ngipin. Maputi. Dalawang mata. Ano siya? Known siya para mag-shoot ng 3 points kahit saan sa court. Alam ko na. Si Larry Bird. Current player. Current player. Anong initials? SC. Scottie Pippen. Scottie Pippen. South Carolina. Steph Curry. Steph Curry. Yan. Steph Curry.
Yeah. Okay. Yes. Kaya gusto ko yung player na yan. Dahil Okay. sa Philippians 4 verse Okay. 13. Next. Okay. Alright, sige. Ito naman, punta naman tayo sa sa yung mas mabigat na topic. Discuss natin yung yung nangyaring recently concluded Olympics sa Olympics. France. Ayan. I-discuss natin kalagay yung kanilang opening na parang nambak nila ang Last Supper. Ano ba ang inyong kuro-kuro opinion doon? Kalagay na George, mauna ka na. Sa palagay ko, hindi ako mapalagay. Aha. Okay, i-check muna natin Sa ang lagay tingin mo. ko, ayaw kong tingnan. Ayokong tingnan. Pero sa totoo lang, parang hindi naman siya dapat na ganun dahil parang nababastos yung isa sa mga pinakamalaki nating pinaniwalaang simbolo Tama. na tinatawag natin, sineselebrate natin bawat linggo ng Roman Catholic Tama. Church, which is the Last Supper. Tama. Parang siya, nababastos, hindi na aayon Aha. at hindi mo pwedeng gawin yun sa Tama. kung may kapal. Tama. Kumbaga sa akin, tingin ko, the Olympics were mocking the Christians. Yan. Ano sa palagay mo? Kalagay na Jobert? Yeah, totoo yun kasi they realize na mali nila and then they apologize. Ayan. Pero, kung sa the damage has been done. Dapat kasi pinag-isipan nila muna yan. Hindi nila binigyan ng tamang panahon na Hindi nila pinag-isipan kung ano ang magiging impact. Kasi alam mo, yung ganun pinag-isipan nga nila yung maliligo sa river Seine, di ba? Seine. Aha. Yan pa. Oh, Yun tama. pa, di ba? So, Tama. there must be something there na gawa mga bad elements. Tama. Patuloy na naman tayo sa pangatlong issue, mga kalagay. Alam mo ba na noong nakaraang mga almost 2 months ago, di ba? Sa Pilipinas, merong issue sa Cebu, sa May Ayala. Oh, Okay, anong nangyari? involving ng isang sikat na designer yata siya or parang TV personality. parang TV personality. Ay, Oh, na tinawag siyang sir na ang gusto niya itawag sa kanya ay ma'am. At ang ginawa niya ay para niyang pinarusahan ang waiter. Pinahiya. Pinatayo ng 2 oras. Okay. Oh. Ano bang masasabi niyo doon kalagay? Ang tanong ko naman, Oh. ba't naman tumayo yung waiter? Oh. Bakit? Dapat Bossing ba niya si oh. Bakit naman tumayo? Dapat lumuhod na lang. Kung ako yung naging waiter nung panahon na yon, Tatayo ka. Tatayo ako sa kanya harap at Habang- gugulpihin ko siya. Ipapakita ko na hindi siya ma'am kasi lalaban siya sa akin. Ha? Bakalso pag nakita kita. Nako, nang gagalaitin ako sa'yo. Pag nakita kita. Magtago ka. Ha? si anong pangalan niya? Si Bakalso. Bakalso. Sir Bakalso, ha? Pag nakita ta, tapos apon pa ka. Hindi, Mala ka. hindi sa sir, uncle. Si Angko. Uncle. Si Uncle. Oh. Si Sir, papasapon ni Uncle. Oh. Bakalso akap na. Pero pwede naman ang waiter tumayo habang si Bakalso Ay magluhod. Kasi ma'am daw siya, di magluhod. Gawin niya yung ma'am duties niya. Kung gusto mo maging ma'am, dapat patunayan mo na ma'am ka talaga. tama. Okay. You know? Nasobra yung kanyang testosterone. Magpapatawag pa siya ng ma'am. Makita mo sa mga pores niya, ang lalaki ng pores.
Pakinggan mo to, Bakalso. Babasahin natin ng isang bersikulo. Ayan. No, Versikulo. bersikulo para to kay Uncle. Okay. Ako naman, okay. Oh. Luke 14, 11. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ayan. Narinig ko na rin yan kay Manny Pacquiao. Ano yata to? Hindi ba Beatitudes to? No? Tama. Parang Beatitudes. Okay. Lumalabas ang pagkakatoliko. Tama. Okay. Mga kalagay, meron ba tayong lihim na liham ngayon? Lihim. Ayan. Oh, lihim kasi. Lihim. May lihim na liham. Oh, Okay, lihim na may liham. lihim na liham tayo ngayon, mga kalagay. Okay. Dali, medyo yung puso ko. Music mo Ayan, na. Music oh. mo na. Music mo na. Relax ka Umiinit, muna. umiinit ang ulo ni Uncle George. Umiinit. Pag Umiinit. naaalala ko si Bakalso. Ayan. Pero pabayaan mo na, nabasa na natin yung bersikulo sa Biblia. Okay, okay. Dapat mag-relax na tayo. Relax na tayo. Okay. Ayan, bumaba na yung Oh, blood sige. pressure. Basta Jude, ha? Pag ginawa mo pa yun, Jude, babakalsohin kita. Okay. Lihim na liham. Ito, magandang gabi, mga angkol kalagay. Okay. Itago nyo lang ako sa pangalang Kit Logitis. Parang itlog. Isa po akong 20 anyos. Nagtapos po ako ng high school pero hindi po ako nakapagpatuloy ng kolehiyo. Dahil pinili kong pong magtrabaho sa aking ama na isang kontraktor na nag-aayos at nagbibenta ng bahay. Okay naman pala. Okay. Sa makatwid, kumita po ako ng mahigit na 100,000 sa isang taon. Aba, malaki. Ayan. Malaki din, okay? Sa katunayan, ay binigyan ko po ang aking nobya na 25 years old ng singsing na gawa sa Argentina. Ayan. Ano yung Argentina corned beef? Yung lata niya? Oh, kaya nga, ang tanong ko diyan, galing Argentina galing sa Argentina o galing sa lata ng Argentina? Yan ang tatanong Yan ang natin. tanong diyan. Oh. Siya'y nagtatalon-talon sa kasiyahan. Ayan. At dahil sa sobrang tuwa niya, ay gusto niyang pakasalan ko siya sa mas lalong madaling panahon. Ayan, binigyan ng taning. Hey. Gusto nang magpa-jer. Gusto na niya mabuntis. Sa katunayan, ay minamadali niya ako at binigyan ng taning na kung hindi niya ako papakasalan, ay baka di na niya ako mahintay. Yan. Ano gagawin niya pag hindi na siya makahintay? Alis na siya. Alis na siguro siya. Okay lang yun, basta isoli niya yung singsing. Okay lang, mas bumalik na. Nagawa sa Argentina. Corned beef. Sa palagay ko naman, ay kaya ko nang bumuhay ng pamilya dahil sa laki ng kinikita ko. At siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ay, true love. Pero tama ba ang desisyon na magpakasal na? O kailangan ko pang pag-isipan ng mabuti? O kailangan ko bang sabihin, ayaw, cool, bata pa ko, cool. Ayan. Oh. Ayan, yan ang tanong ha. Pero bago natin sagutin, Anong age ng babae? 20. 25. 25 na yung lalaki. Turn 20. Shout out natin dun sa ating kaibigang si Daniel Maya. Oh! Ayan, Daniel Maya. Naggaling lang ng New York. New York. New York. Nag-honeymoon sa New York. Nag-honeymoon. Nako. Parang, paano ba New York ngayon? Malamig na ba? Malamig. Malamig na ba kapatid na ano? Malamig. Kalagay na Daniel, ano ba? Ano ba dyan? Malamig dahil sa sobrang lamig, naninigas silang dalawa. Malamig na ba? Mahirap pag si Daniel maninigas. Ayan. Pag tumigas, Parang gusto naman niya. Oh. Hindi na siya tawag Daniel the manager, kundi Daniel the manigas. oh yan, sagutin pero na bago natin sagutin, bago natin sagutin kalagay, bigyan natin ang ating mga manunood ng mga kalagay ng brief na description sa bago mong show na
ayaw cool, bata pa ko. Ayaw, cool. Ano ba yan? Ano ba yung format niyan? Mga bata ba mga guest mo diyan? Ang mga guest natin dito, malamang hindi pa na-aprobahan eh. Pero pag nagkatotoo to, ang mga guest natin, mga batang dalaga. Kaya pala ayaw cool, bata pa ko. Mga batang dalaga, ages from 21 to 23. Mga Gen Z pala yan sila. Mga bata pa yan. Dapat natin malaman kasi iba na kasi ngayon ang mga bata kumpara sa atin noon. Oo. Di ba? Tayo noon may ang mga value natin yung mga trabaho, yung mga hard work, yung mga sakripisyo nating parents. Sila ngayon iba na ang kanilang mga Ang kanila ngayon, mga value meal. value meal. Mga value meal na lang yung kanila ngayon. Dollar menu. Hindi na sila masyadong Wala nang values. Wala nang value. Mga emphasis sa mga real values. Tama, value meal na lang. Value meal na lang yung kanilang kaya. Okay, balik tayo sa ating liham ni Liam. Ako. Kalagay. 20 anyos, kumita ng 100,000. Ang girlfriend, 25 years old, gusto na mapakasal. Ano ang masasabi mo, kalagay? Sagutin ko yan. Sige. Sagutin ko yan kung yan ang ipapayo ko sa anak ko. Kung ako yung Okay, ama, kung ikaw ang ama. ipapayo ko sa anak. Okay, sige. Wow. Sabihin ko sa kanya, papakasalan ka itong babaeng ito dahil sa Argentina corned beef na sing-sing na yan. Okay. Hindi sapat yan. Dapat mong masuri, makilala ng malawak na panahon kung Tama. ano ang tamang personalidad, Tama. potensyal ng babae yan at ano ang kanyang mga dreams sa kanyang future para malaman mo kung compatible ba kayo. Tama. Hindi sapat yung panahon na ganun kadali lang na makapag-decide ka dahil binigyan ka ng taning. At Tama. mahirap yan dahil sa love should not be forced. And it should be unconditional. Yan, oo. Dapat ano yan, dapat kung hindi ka pipilitin, love is not giving another your partner, you're pressuring her. No. Okay. Dapat kusang loob mong ibigay yan. Tama. At para bang rosas na namumukadkad, hindi mo pwedeng pilitin na mamukadkad yan. Aantayin mo ang panahon na para siya'y mamukadkad. Napakagandang explanation ng ating kalagay. Ikaw, anong masabi mo, kalagay na Jover? Sa aking palagay, alam mo. 25 years old, parang ang panahon ngayon, parang they want to explore. Okay. Gusto nilang parang nahihilig yung mga tao ngayon mag-travel para hindi na sila, ayaw na nila sa isang lugar lang, gano'n. Gusto nila na sila sa, kunwari, magla-lunch sila sa Italy, tapos yung dinner sa di ba? Kahit walang budget. Itong mga to, lang to parang siguro gusto lang niya yung ma-lock-in na yung lalaki. Okay. So, sa palagay ko lang, that's red flag number 1. Okay. Red flag number 1. Red flag para sa lalaki. Para sa lalaki. Kasi kung gaganunin ka ng babae, parang pwersahan ba? Hindi ko alam kung magiging masaya ba yung lalaki dyan. Oo. Paano yan pag nagsawa na sila sa isa't isa? Mabuti sana kung mga katulad sila sa atin na mga matatapat na mga lalaki. Tama. Faithful. Tama. Uncle, faithful. Tama din. Sa akin kalagay, multiple points ang ilalagay, ang i-discuss ko. Sa akin kuro-kuro. Okay. 20 years old ang lalaki, 25 years old ang babae. Okay. So, wala namang diferensya doon because I've seen couples na mas matanda ang babae. Okay. Although, normally, ang maturity level ng lalaki is medyo delayed ng 10 years. So, mas ideal pag matanda talaga ang lalaki kaysa sa babae. But it seems like na itong 20 years old na ating sender na Mr. Lugaitis. Okay. Ay Kit Lugaitis. Si Kit Lugaitis. Okay. Medyo matured na siya. Okay.
Pero, number one kasi, yung 100,000 na kinikita mo, okay, kung nangyari yan sa COVID, zero ang kita mo. Dahil nung COVID, hawak-hawak ng mga tao ang pera nila. Walang bumibili ng bahay, walang nagre-release ng pera. Okay, so, you don't have what we call a stable income. Okay, wala kang stable income. So, number one. Okay. Number two. Okay. Alam ko na merong time clock ang babae. Baka naman inisip niya na gusto niya ng magkaanak dahil 25 years old na siya. But again, it's never too late kung bigyan niyo ang sarili niyo ng another 3 to 5 years. Okay, di ba? So, kung 28 ka o 30 years old. Si Sarah ba? Si Sarah, ang asawa ni Abraham. Okay. 77 nanganak pa. Oh, tama ka. We think alike talaga eh. Oh. So, yan na. Hindi masama pabigyan nyo ng kunting time. Okay. Ang problema, pag 77 na si Logaitis, tetayo pa ba? Oo, meron na. Meron na. Tumayo nga si Abraham. Paano pa si Lugaitis? Oh, di ba? Oh. So, Tatayo yan. Oh, tatayo yan. Oh. Oh. So, yun. So, bigyan niyo muna ng time. Number 3. Tama yung sabi ni Kalagay Jober na red flag dahil binigyan ng tanning yung lalaki. Kasi dapat na-discuss natin, unconditional dapat ang love. Marunong maghintay ang pag-ibig. Hindi puwersahan. Hindi puwersahan. Ayan. Okay. May dadagdag pa ba kayo Kalagay? Meron pa. Ano pa? Sabihin ko lang kung makita ko dito. Oh. Oh. So, yan, tama yang tama yung yung ating mga kuro-kuro. Oh. Meron pa tayong isang lihim na liham. Okay. Ano pa? Babasahin natin itong isang pangalawang lihim na liham. Okay. Magandang gabi mga angkol Kalagay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Toy ko Yat-Yat. Tutoy ko yan. Toy ko Yat-Yat. Okay. Gusto ko po sanang tanungin ang inyong opinion pang medical. Medical na naman to Kalagay, ha? Okay. Bakit po ba malaki ang butas ng ilong ko at hindi lumiliit? Kailangan ko po bang magpa-nosebleed para lumiit ang butas ng ilong ko? Ano po ba ang may papayo niyo, doktor? Oh, doktor pala. Sagutin ko na to Kalagay. Sagutin mo na. Okay. Sagutin ko na to. Okay. Sagutin mo na. Malaki ang butas ng ilong niya. Dapat niyang magpapayat. Bakit malaki ang butas ng ilong niya? At bakit dapat siyang magpapayat? Dahil malaki ang kanyang mga daliri. Kaya malaki ang butas ng kanyang ilong. Kung magpapayat siya ng 50 pounds, liliit ang daliri niya, liliit din ang butas ng ilong niya. Naglo-long distance siya. Delikado. Oh. May dadagdag ba kayo Kalagay? Ha? May dadagdag ba kayo? Ano? Pwede siyang magpa-opera. Ang tawag doon. Anong tawag doon? Oh, ito OR supervisor. Oh, anong tawag pag opera sa ilong? Septoplasty. Septoplasty. Kaya rhinoplasty. Balik lang. Asa na to? Balik lang si Hans, ito. Mas pogi. Balik lang. Asa na to kay meron? Okay. Okay. Sige. Rhinoplasty at septoplasty. Oh, okay. Oh, meron tayong mga ano Kalagay. I-discuss natin itong meron tayong mga Topics. mga words. Oh, words. Mga tawag niyan. Mga definition of terms. Ayan. Definition of terms. Okay. Unahin natin Kalagay, of course, ang definition of terms na religion. Religion, Okay. sige. Ano ang word natin of the day, Kalagay? Blessing. Blessing. Ano blessing? Ang ibig sabihin ng blessing, yung bang magbibili ka ng bahay. Sorry. Balik na ako. In layman's term. Oo, in layman's term, pag bumili ka ng bahay, may bahay ka na. Aha. Tapos iimbitahan mo yung pare. Aha. Father, pwede ka bang pumunta ng bahay para i-bless mo yung bahay namin? Blessing yun! Blessing yan. Isang definition ng blessing yan. Pero ang isang definition ng blessing pa Aha. is yung mga biyaya na natanggap mo galing sa puong may kapal. Itong mga biyaya na to ay sinadya para sa iyo Aha. na ikaw lang ang nakatanggap.
At dapat magpasalamat tayo. At dapat, dahil siya ay blessing galing sa Panginoon, i-treasure mo. Tama. Kasi hindi nabibigay yan sa kahit na kanino lang. Pinili ka ng may kapal na sa iyo mabigay. Tama. I-treasure mo at pagpasalamatan mo. Treasure, yun ba yung kanta ni Bruno Mars? Treasure, that is what we are. Yan ba yun? Ha? Malamang. Okay. So yun ang blessing. Yan yung blessing. Oo. Second word, kalagay na Jobber. Second word. Ito ngayon ay common dahil marami tayong namimit ito sa mga hospital, sa mga ER, sa mga urgent care, sa ating mga trabaho. Okay. Viral illness. Ayan. Ito ang mga illnesses caused by Medical naman to. Virus. microorganism called viruses. Which is less than 5 microns. Okay, very good. Bacteria are greater than 5. Minisure mo pa, ha? Minisure ko yan. Minisure No? ko yan, So dahil ayon sa kaalaman ng marami, Aha. ako po ay dating microbiologist. Ayan, okay. Kaya yung mga pinakamaliit na mga viruses, less than 5 microns yan. Kaya kung susuriin mo yung high particulate filter mask na ginatawag nating 3M na ano tawag niya, na mask na yan, nagpi-filter yan ng less than 5 microns in diameter na mga microorganism. Katulad ng COVID, Aha. mga mumps virus, mga ganon. Start mo ng N95. 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 Oo. Sa narinig ko palagay, dahil sa liit ng mga microns na yon, hindi kaya i-measure ng ruler. Hindi kaya. Hindi kaya i-measure ng ruler yan. Hindi na. Hindi na. Depende kung anong ruler mo. Kung yung ruler mo, maliit din. Kaya i-measure ng ruler yon. Anyway, Yeah. sa viral illness, nasa-spike ng fever, gano'n, nasa-spike ng fever na biglang taas. Biglang taas, yun yung mga viral illness. Anong tumaas? Ang fever. Ang fever. Ang fever. Ang fever. Viral illness. Meron siyang tinatawag na Tapos, symptomatic treatment. Tapos, hydrate. Okay. Hydrate. Tapos, wash your hands. Tatanungin natin, dahil ang mga ibang mga pasyente gusto silang resetahan ng antibiotic. Hindi pwede. Hindi dapat. Pwede ba yun? Hindi pwede ba? Na-resetahan ng antibiotic ang mga viral illness. kung sagutin natin yan ng in absolute terms. Aha. Pwede mo bang lagyan ng gasolina ang diesel na makina? Tama. Magandang analogy yan. Oo. Oh. Pero Ah. kung yung sasakyan mo ay diesel, tapos nilagyan mo ng gasolina, tatakbo rin yun. Tatakbo pa rin yun. Kaya may ibang mga kondisyon na viral na pwede rin lagyan ng antibiotic dahil sa mga ibang comorbidity na pwedeng idulot ng virus. Or possibility of cross-infection. Cross-infection. Yan. Super infection. Yan. Okay, last na ating word of the day ngayon ay financial naman. Tinatawag na ROI or Return of Investment. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng ROI or Return of Investment? Ayan. Okay. Okay. Sige. Break it down. Okay. Ako, kung Okay. bumili ako ng halimbawa, bumili ako ng kotse. Aha. Tapos gagamitin ko itong kotse na para sa negosyo. Aha. Ang kikitain ko bawat buwan-buwan ng kotse is let's say 10,000 Okay. buwan per month. Aha. Kasi high-end na kotse. Ang pagbili ko is 100,000. Okay. So in 10 months, Bawi ka meron na. akong break even. Okay. Excluding the operating expense, gasoline, battery, maintenance, and so on and so forth. Aha. Pagdating ko ng 10 months, yung 100,000 ko na break even na. Pag na-input ko na yung mga ibang cost na sinasabi ko at mag-earn ako ng profit, tsaka na magdahan-dahan ang return of investment. Okay. So return of investment. Kung anong itinanim mo, siyang aanihin. Ayan. 2 times. Ayan. Nanonood ang aking nanay na nasa Seattle ngayon.
At pupunta siya dito at magkikita kami next week. Dito siya sa Houston, Texas. Itong aking nanay. Ma, kumusta ma? Mas maganda dito sa Houston, wag ka na dyan sa Seattle na yun. Ah, Punta ka na dito, mas masarap pagkain dito. ayan. Mas masarap magluto sa June. Lalo na ang lechon, ang iyong Leslie's lechon ni Leslie's Jobber lechon. in Hambre Sa Cebu ba yan? Sa Cebu? sa Cebu. Sa akin naman, Okay. ito return of investment, no? Wari, meron kang sa ating sport, di ba? Badminton. Aha. Kunwari, si George tayo, naglalaro lagi. Putol-putol yung racket, di ba? Putol-putol yung string. Aha. Mas mabuti pa, bumili ka na ng string, nger. Aha. Kasi, every time ka magpapa-string, $26 din yun. see? Oh. Magkano yung ano. So, pag bumili ka ng stringer, around, meron namang, hindi na masyadong kamahalan. Aha. Sorry, mga $500 ganun. Aha. Pero how many times ka magpapa-string? Oo. Right? So 500 divided by 26. Ah. So, Pwede- madali lang yun. Pwede ka rin magnegosyo. Pwede rin. Oh. Mayroon ka na return of investment. So, dito na ROI. Okay. Okay. Oh, dito kayo sa podcast. Okay. Dito kayo sa mga So, pogi. Come here, girls. Ayan. Oh. Hello, marami kami dito. Marami kami dito. O mga traffic Hoy, magpa-picture muna kayo dito. Picture muna. Picture muna. Okay. Hey, baby, break, Sa- picture, come on. Na, Picture, dali. Dali. naabala po ang aming podcast ngayon dahil nagpa-picture pa ito. Mga kaibigan namin na mga magaganda, na mga kalagay. At sabihin ko sa inyo, itong mga kaibigan namin ay hindi lang sila mga magaganda, kundi mga auntie pa. Oo. Ante. Mga auntie to. Ang tawag sa kanila, Mga auntie. ayaw ko. Bata pa ko ko. Okay, maraming salamat sa pagpapanood sa aming programang KLM. Sandali lang, may Pilipinong nurse na namatay. Ah, okay, sige. Oh, Bago lang siya ikinasal. tapos namatay. Tapos, after ng honeymoon niya, Aha. umuwi siya sa, anong state ba yun umuwi siya? State of shock. Malamang, ng asawa niya, state of shock. Kasi nalaman na lang ng asawa niya, napatay na yung kanyang asawa. Paano Pinatay namatay? sa apartment. Pinatay sa apartment. Meron na Pinatay. bang suspect? Meron na yung kapitbahay nila. Nurse yun, ha? Nurse, Filipino nurse. Expected Ano ba yan? Racist ano ba yan? Or what is it? I'm not sure about the intention and motive, but right now, yun lang ang narinig ko. Saan ba yan? So, I think it was in, taga Cagayan de Oro kasi yung mga relative niya. Yan. Dapat mag-ingat kayo mga kalagay. Ingat kayo sa mga ano niya. Ingat kayo. Kilatisin niyo muna bago kayo maging neighbor. Kasi dapat, usually, ang nangyayari, ang person of interest niyan, yung husband. Oh. Kaso lang, yung husband was left in another place. Yung babae. Yung babae ang umuwi, pag umuwi ng babae, mag-duty na sana siya, hindi na siya nakapag-duty. Oy. Yung babae pala yung pinatay. Kaya mag-ingat kayo mga kalagay, kayo mga nanonood dyan. Motive, wala bang Baka ni-rape. Yeah. Tsaka pa shoutout dyan kay Mayor Alice Guo. Mayor Alice Guo. Oh, kumusta yung mga negosyo natin dyan? Mayor, malago? Tsaka kay, hindi nyo pa ako binibigyan ng cut kay Pastor Apollo. Apollo, Pastor, si Pastor Apollo Si ngayon. ano, nahanap na ba? Si Si Pastor na laman ko na, Alam mo bang si Pastor, mas magaling pa kay Steph Curry? Nag 3 points ang score sa basketball, sobra 100. Oh, 3 points nang walang bola. nag 3 points, grabe. Grabe si Pastor. Okay. Pero Pastor. bago natin na i-stop yung ano, si Jude Bacalso ha. Jude, pag nakita kita, babalatan kita Jude. Kung sa Bisaya ba, panitan ta ka ba? Okay. Ito ay para kay Uncle. Uncle, Ipatindog pag hindi mo ang waiter Jude.
Waiter. Ano pa? Ipatindog pero mo kinsa makang pulis akang imong ipatindog. I know, pero ba't naman tumayo din yung waiter? Dapat lumuhod. Ano kaya nangyari pag nung umalis siya? Kung umalis siya, ano? Wala naman doon. Oh. Tumayo din siya. Lakaw lang unta siya, pero si Jude Magod nag-iinarte. Ha? Feeling na kay niya kay nagwapa siya. Pero ang iyang nang sanggano man di ay. Maton. Oh, sige. Babasahin na natin ito para matapos ang ating programa galing sa versikulo John 4:7. Beloved, let us love one another because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. Ano masasabi mo tungkol kay Jude Bacalso? Jude Bacalso, I love you. Okay. At dyan po, nagtatapos ang ating programa. Kasama ko pa rin ang itong dalawang co-host ko na matagal ko hindi nakasama. Ang kuya na paborito ng bayang, Kuya wag ng po, bayan. Kuya Jover. At ang paboritong Uncle George dito sa ating programang palagi niyong tinututukan, palagi niyong tinitingnan, palagi niyong sinusubaybayang KLM, Kamusta ang lagay mo? Kalagay. Pero, sandali. Kilala mo ba si Jude Bacalso? Taga-Cebu ka, di ba? Goodbye! Goodbye!